Ayan, sa ngayon sagutin natin itong isang tanong. So, lagi itong tinatanong sa atin, Kuya, meron akong GCash. Kaso, may pumasok ng pera, pero yung GCash na yon wala na akong access. Hindi ko na mabuksan or minsan nawala na yung SIM card. No? Ngayon, paano ko makukuha yung pera? O paano ko yung makukuha yung pera doon dahil sayang, malaking halaga pa naman yon at gusto ko sanang makuha ulit. So, meron tayong napanood na video, no? Ganito yung ginawa niya. So, number one, pumunta siya sa Bangko Sentral, no, ng Pilipinas. Na pagdating doon, nagtanong siya at sabi niya nga, may concern siya tungkol nga doon sa pera na gusto niya sanang makuha doon sa may GCash. Pero wala na siyang access o nagkamali ng number o nagkamali ng send at gusto niya sanang mabalik yung pera. Ngayon, pag pumunta ka dyan sa may Bangko Sentral, no, after nga nilang malaman yung concern mo, no, kapag na-finalize na nila, etong si Bangko Sentral magi-email naman kay GCash, no, regarding dun sa problema mo. Ngayon, after ng niyan, after nang ma-receive ni GCash yung email ng Bangko Sentral, si GCash naman mag-i-email naman sa'yo na itong si Bangko Sentral nga daw may ganitong in-email sa kanila at antayin mo na lang na mabalik mo yung pera o mabalik ng GCash yung pera sa'yo. Tapos, ang mangyayari nga dyan ay magkakaroon ng transferred na transferred funds, no? O yung pera doon ita-transfer sa GCash mo mismo. No, kailangan mo ng GCash na verified. No, so yun yung napanood natin. No, kaya ngayon, kung meron kang mga problema dyan na mali ng send, mali yung number ng send, o dating GCash mo na yung nasendan at gusto mong makuha yung pera, so ganun po yung gagawin natin.